A kind of rest that the world couldn't ever offer. Rest that taps me in the back, reminding me that you are God. The God who loves me all the same, despite all sorrow and shame. Let my feet step into the solid ground, this sure foundation, a place where I can walk and rest and walk again, a place of grace. Sa pagtaas ng aking mga kamay at pagsamba na may kasamang pag-awit, noon, hangad na makatakbo, mahanap ang sagot sa bawat mga tanong. Sino ba ako? Bakit ako naririto? Noon, ang aking pagsamba ay may kaakibat na sariling intensyon. Inaakalang ang aking pagbibigay papuri ang siyang solusyon. Makuha ang mga pansariling kagustuhan, sariling ambisyon. Makalimot sa mga lamat ng nakaraan. Ito lang ang alam ko. Sana ay mapakinggan. Umaasang sa paraang ito, mapatawad mo ako. Naging pakitang tao. May pakita na okay lang ako. Sa paraang alam ko, baka sakaling lingunin mo ang aking paglilingkod. Sana ay mapansin mo. Pero, nakakapagod. Nais kong malaman ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Pangako. Ang kanyang pangako na hindi kita iiwan. Kahit mamuhay ng baliko, kahit pumasok sa iba't ibang pinto, hindi niya ako iniwang nag-iisa. Nanatili siya. Kahit ang kapalit nito ay pag-ako. Naging kabayaran sa ating mga kasalanan sa krus ay kanyang pinatunayan. Pag-ibig, upang hindi mawahalay sa iyo, ako ay nilinis mo sa pagdanak ng dugo. Pinakitang pagmamahal ay totoo. Ang regalong dala mo ay kaligtasan ko. Ibinigay ang lahat, maging kapalit man ay buhay mo. Pananampalataya. Ang dating nalilito sa kaliwat kanang boses na pinakikinggan ko ngayon, nabigyan ng sagot ang bawat mga tanong. Hindi pala kahinaan ang pagsuko. Pagtanggap na nagkamali ako. Tapos na. Panalo na. Hindi ko na kailangan lumaban pa. Paniniwala. Pagtitiwala sa sakripisyong pinagtagumpayan na niya. Papuri, simula ngayong mga araw na to at sa mga susunod pa, itataas ang mga kamay ng may tunay na pagsamba. Magsisimulang maglakad ng may kabuluhan. Panginoong Jesus, pangalan mo ay pararangalan. Ito ay hindi lamang kasaysayan noon, pero kayo ay parte ng pagkilos ng Panginoon. Ang istoryang ito ay matagal nang naisulat. At ang presensya mo ngayon, isa sa mga paborito niya. Kasama ka. Ikaw ay pinili ng may akda. Palakpakan naman natin si Harold saka si Romel. That is, the future is bright, the next generation. Palakpakan niyo naman sila uli. Wow. Amazing. Let's all rise and give reverence to the Word of God. We're going to be in Mark chapter 16, starting at verse 1, page 498. Mark 16, and so we worship God through singing, praying, fellowship, serving, and now we worship Him as we magnify His Word. Page 498, no? Mark 16, verse 1, it says there,
When the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb, and they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe. And they were alarmed. And he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you." And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you for your 2,000-year-old word. And Lord, yes, maaring luma na ito, but it speaks about the resurrection power of Jesus Christ that happened on Calvary, on Easter 2,000 years ago. And so, Lord, I pray for one thing, that when we go out of this place, may we experience your restoring and resurrecting power. Lord, that is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. All right, go ahead and give a smile to your seatmate habang ikaw ay paupo. And we are on our second week of our series, Place of Grace. Can you say Place of Grace? And hopefully, last week ay, nakapagpahinga kayo. Kung dun sa nagpahinga, that was a place of grace, lalo na kung nag-devotional kayo, mga ganon. Kasi nga, this past week, di ba, nakapag-unwind tayo. Lalo natin kailangan ng grace bukas. Kasi balik na naman sa trabaho, mula unwind, rewind. Okay, balik na tayo sa dati. And hopefully, dito natin makita yung resurrection power, the restoring power of Jesus Christ that was experienced 2,000 years ago. And hopefully, you will experience today. This service is growing, kaya kung first time mo ngayon, mamaya, I would love to pray for you. Just approach me. And so, last week we talked about the 3 denials and thrice asleep. And so, medyo na-touch na natin, but we're gonna really look upon the resurrection and restoration. So, ito po yung topic natin ngayon, Third appearance and threefold restoration. Sige. Nawala. Yan. Tingnan lang natin. Ayan. Sorry. Yan. Third appearance and threefold restoration. And so, we're talking about, wait lang last week we talked about yung overconfidence and yung mga sinabi ni Jesus, ni Peter na gagawin niya. And now, ngayon, nabuhay na si Jesus at nandito na tayo sa Mark 16, yung binasa natin ngayon. So, buhay na si Jesus. At sino ang unang dapat pumunta sa puntod? Okay, ang sagot dapat sina Peter. Yung mga disciples. Tama ba? Kasi buhay na siya. Pero, dahil nga sa nangyari last week, si Peter mukhang lugmok pa rin. Mukhang basag-basag pa rin ang pagkatao. Kaya, imbis na yung mga disciples ang nagpunta, ang unang nagpunta ay mga babae.
the women. Sila talaga yung matapang, no? Na unang nagpunta doon, kakahiya yung mga boys. Where in fact, nung nabasa nating verse kanina, dahil puro sila babae, ang sabi, sino kayang magtatanggal ng bato? Okay, so explain natin yun. Ano? Dati kasi ang libingan ay hindi yung hinuhukay. No? Merong parang batong kuweba, tapos tinatakban yun ng malaking bato. So nung papunta na sila nila doon sina Mary, ang inisip nila, wala tayong kasamang lalaki. Sino kayang mag-uusog ng bato? But when they came, they were the first ones to experience the resurrection power of Jesus. And anong kailangan lang nilang gawin? They just needed to show up. Okay, nandun lang sila. Tapos na-experience nila. You know, sometimes, friends, ano ba yung place of grace? The place of grace is that you could not really push that stone away of your financial problems. Sino kayang tutulong sa atin para igulong yung bato? Sino kayang tutulong sa atin para mas ma-disciple ang ating mga anak? Sino kayang tutulong sa atin maiayos natin ang ating pamilya? Sino kayang tutulong sa atin na iayos natin ang negosyo? Pero parang ginawa na natin lahat, hindi natin kaya. All you have to do is, do you know how to experience the resurrection power of Jesus? Just show up. Okay? Kasi pag nag-show up ka, doon mo makikita, wow, pagdating nila, anong nakalagay? The stone was rolled already. And so you won't experience that place of grace if you do not show up. Now, alam ko may mga pinagdadaanan tayo, but the point is, kung kaya mo, if you find grace in your heart to show up wherever God wants you to show up, you will see that the stones will be rolled for you. So, yan yung unang insight, no? Third appearance. So bakit 3 beses nagpakita? That's the question. And by the way, kung nagtatanong kayo ng mga bakit ba Easter yung tawag, nagsulat na lang ako article, but the point is, just, puntahan nyo lang yan para yung mga tanong nyo, masagot ko. If you have questions, just message me. I'll answer with reels and articles. So 3 beses nagpakita after nabuhay. Okay? So, puro 3, no? Last week, 3 beses natulog, 3 beses nag-deny, tapos, nung na-resurrect, 3 beses nagpakita, at ang pangatlong beses ng pagpapakita results into a 3-fold restoration of Peter. Okay? Puro pa rin tungkol kay Peter ito. And so, ano ba yung una na pagpapakita? Ang unang pagpapakita is John 20:19 to 23. Medyo sinorten ko na lang. Jesus stood among them, tapos biglang nagpakita, no? Peace be with you. Alam nyo ba na hindi hindi nila makikita si Jesus kung hindi nagpakita kasi mga mga duwag, mga wasak na, ayaw nang magpakita kay Jesus, nahihiya na. Alam mo, si Jesus ang nagpakita sa kanila. Okay? Ano yung unang beses na kanyang pagpapakita? Ito ay nung John 20, nagulat sila, I just see Jesus. At anong purpose ng first appearance ni Jesus after resurrection? Is to give peace. Okay? Peace. Nung una siyang nagpakita, ang kanyang inimpart is peace. And so hopefully, pag nararanasan natin yung presensya ni Lord, yun yung hinahanap natin, di ba? Kung wala ka ng peace, buhay po ba yung Diyos nyo o hindi? Buhay, di ba? So anong unang dapat yung maranasan pag nagpakita siya? Peace. Okay? Nandito si Lord. Okay? Kasama natin si Lord. That's where we're at. No? That's the first time. Meron pang pangalawang pagpapakita. Jesus appears to Thomas naman. Okay? Si Thomas. So kasi nung una, yung unang pagpapakita, wala si Thomas. Alam niyo kung ba't wala si Thomas? Hindi siya naniniwala. Now, a week later, Jesus came over in peace and showed his wounds to Thomas, urging belief. Thomas exclaimed, "My Lord and my God." And Jesus said, "Blessed are those who believe without seeing."
So yung unang pagpapakita post-resurrection is to bring peace. Pangalawa is to address doubts. Kasi wala na hong ibang nagda-doubt kung hindi si Thomas. Pero naisaksak niya yung daliri niya sa butas ng kamay sa tagiliran. Ang sabi niya, "My Lord, my God." At hindi po siya parang disrespectful. Parang na-realize niya, he is really standing before God. So, what is the resurrection for? To give you peace. Number 2, to address your doubts. Now, pupuntahan pa ba natin yung hindi naman talaga siya namatay, hinimatay lang daw? Ibang usapan po yun eh. But the point is, even sa time pa ni Pontius Pilate, meron nang nagpakalat ng marites na ninakaw daw yung katawan ni Jesus. Yun na. So, ibig sabihin, kung 2,000 years ago, meron nang ganun, hanggang ngayon, meron pa rin ganun. Okay? So, ngayon, ang tanong ko lang sa inyo, kung hindi nabuhay si Jesus, nasaan yung hope ninyo? Who else will we give our hope to? Yun po ang aking tanong. Meron pa ba kayong nakilalang na-resurrect? Meron pa ba kayong kilalang tinalo ang kamatayan? Kung wala, siya na. Okay? At ang purpose is to give peace, to address your doubts. At merong pong pangatlong beses na nagpakita si Jesus, resurrected Jesus, and the purpose is not just peace, not just address doubts, but restoration. Okay? Restoration. Bakit kailangan i-restore? Kasi wasak si Peter. Dito sa John 21, makikita natin na nakita na ni Peter, kita na. Which means, alam niya na, nabuhay si Jesus. So may peace naman na siya. At hindi na rin siya nagda-doubt na ito ang anak ng Diyos. Pero basahin niyo yung John 21, he has gone fishing. Ayaw niyang sundin yung calling ni Lord sa buhay niya. At ang gusto niya, bumalik sa dati niyang buhay. At ang probably, trip-trip lang to, pero ang mas malamang na dahilan, wasak kasi si Peter. Bakit? Dahil sa mga kapalpakan niya last week. So hindi siya pwedeng, may peace siya, wala na siyang doubt, pero yung calling niya, yung pagsunod niya kay God, wasak. Kailangang i-restore. Nandoon tayo. And parang ang ganda pakinggan ng restoration, ano? Pero sa totoo lang, I would dare say that Peter has an internal bleeding. Meaning, he's bleeding on the inside. Nakita niya na si Jesus, resurrected na. Naniniwala siya, wala siyang doubt. Pero hindi na siya susunod sa calling niya kay Lord. Ang reason, kailangan niya ng pangatlong appearance. And that is restoration of purpose, restoration of God's calling in his life. Ano bang mga problema ni Pedro? Isipin niyo, ang kanyang gustong gawin ay maging church leader. Samantalang nagsinungaling siya. Nakilala niya si Jesus. Nag-chicken out pa. Bak. Pag iniisip niyo, wala nang karir to. Or calling, meaning, kung gusto mo maging leader, wala na susunod sa'yo. I think that's the whole point. Wala nang susunod sa kanya. Kaya ayaw niya na. Mangisda na lang tayo. Kasi siguro yun na lang yung alam niya na marunong siya, pero yung maging tagasunod ni Kristo, mag-lead as he follows Christ, I don't think he can do it. He needs to be restored. Now, kung yan po ay internal bleeding, ano pong ginagawa kung may dumudugo sa loob? Kailangan, di ba hindi masaya yun, di ba? Parang you need to open up and address the bleeding on the inside. Ngayon, kung may gasgas lang si Peter sa labas, okay lang. Pero kung ayaw niya na, at parang wasak siya sa kalooban niya, parang kailangan ng pumasok. Now, I wanna say, Ephesians 5:22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, gentleness. Now, let me tell you, in Greek, gentleness means strength,
under control for the sake of others. Okay? Kaya ka gentle kasi malakas ka. At sa operasyon, ang surgeon ay gentle. Kasi alam niyo ba yung balat natin, gaganyan-ganyan lang yan, pero matibay din yan. No? Hindi yan basta-basta napupunit. So kailangan, gentle yung surgeon. Hindi masyadong magaang, kasi pag masyadong magaang, hindi siya makakapasok para i-address yung problema at ma-restore. Hindi rin naman pwedeng masyadong mabigat, baka mapatay niya yung pasyente. Tapos na po ang operasyon, patay. So, you see, yes, mare-restore siya, but I hope you understand na parang hindi ito madali. Hindi siya ganun kasaya. Kasi restoration, especially if there are internal problems, would require surgery. At kailangang pumasok ni Lord, no, sa kanyang buhay. Kaya nga, naalala niyo ba to si Humpty Dumpty? Okay, yung inyong paboritong anong chichirya? Ano sabi? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. Now, who will put, nakalimutan ko na yung buong tula, but the point is, who will put Humpty Dumpty back again? Basag-basag siya. Sinong pupulot? At sinong magbubuo uli sa kanya? Now, si Peter, parang si Humpty Dumpty. Basag, wasak. Parang yung katabi mo rin. Parang si Humpty Dumpty rin yan. Ito, bibigyan ko example. Ang taong nangangako sa sarili ay parang taong humahawak ng tubig. Okay? Kasi dapat to ang panghawakan natin, word ni God eh. Pero minsan, kamukha ni Pedro, ang pangako niya sa sarili niya, sa sarili niyang lakas. Pag ikaw po'y nangako sa sarili mong lakas, para ka pong humahawak ng tubig sa iyong kamay, na huwag mong bibitawan. Kasi if you, meron ka namang nahawakan, di ba, pag sa tubig. Pero pag binitawan mo, you lose everything. If you put your dependence on yourself, at nabitawan mo ito, you lose who you are. Yan ang nangyari kay Peter. He's like Humpty Dumpty. And the question is, paano nga ba siya maibabalik muli? And mind you, may peace na siya. And mind you, hindi siya nagda-doubt na nabuhay si Jesus, pero ayaw na niya. Ayaw na niyang magpatuloy. Gusto niya na lang bumalik sa dati. Now, I want to say that Jesus always heals and restores through repentance. Meaning, kailangan ng operasyon. And if you think na ganun lang kadali mag-repent ang mga tao, hindi. Kailangan ng gentleness. Makikita nyo sa mga babasahin nating verse, sa pangatlong beses na nagpakita si Jesus kay Peter, medyo dumidiin si Jesus. Dumidiin siya hanggang mag-repent si Peter. So ibig sabihin, hindi totoo na ganun lang kadali mag-repent. Hindi. Kailangan dumiin ni Jesus. At some of you would say, ano ba yan, magsisi? Di ba masyadong old school? Di ba ang modern affirmation, lalo na sa mental health generation, affirm, validate. Pero alam nyo, yung affirmation and encouraging people to repent, hindi po yan magkakontra. In fact, loving ka nga kung makapapakita mo na talagang ito yung kailangan gawin para umayos. So kunwari, may gasgas lang siya, no? May gasgas lang. Pag nakita mo, gasgas lang, sabi mo kay Peter, okay lang yun. Good job ka pa rin. Di ba? Pero isipin mo, meron na siyang tumor sa baga. May tumor na siya sa utak. Sasabihin mo ba sa kanyang okay lang yun? Mali yun, di ba? Dapat hanapin natin yung aneurysm na yan. Hanapin natin yung tumor na yan. Alisin natin. Huwag mo sabihin okay lang yun. Kasi ganun na yung nangyari kay Peter.
Kasi okay naman siya eh. Buhay na si Jesus ha. Hindi naman siya nagda-doubt na talagang Lord siya. Pero ayaw na niya. So anong problema? May problema. At kailangan itong i-address at kailangan in a way, a surgery. Kung ikaw si Jesus at babasahin natin yung mga verse, anong unang ginagawa ng surgeon? With gentleness, strength under control for the sake of the patient. And the first thing is that you have to open. Okay? Kailangan mong buksan yung puso ni Peter. Ano bang meron dyan? Ba't ayaw mo na? Why have you gone back to fishing? Diba ang sabi ng Matthew, Peter left everything and followed Jesus. Now, he's getting it back. He no longer wants to leave everything behind. He wants to go back to the past. So, kailangan, ito po ay buksan. Hindi pwedeng magaang kasi hindi tayo makakapasok. Hindi rin naman sobrang mabigat. Baka mapatay mo si Peter. So, si Pedro, tamang-tama yung ginawa sa kanya ni Jesus. And by God's grace, ganyan din ang gagawin ni Lord sa ating lahat. Tingnan natin kung gaano ka tama yung sinasabi natin. John 21 verse 15, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Alam nyo ba, i-explain ko na sa inyo, alam nyo bang nang-aano si Jesus dito? Nang-aano to eh. Kasi alam mo yung nangyari sa kanya last week, ang sabi niya, hindi kita iiwan. I love you more than the 10 disciples. So ngayon, tinatanong na siya ni Jesus habang sila ay nagbe-breakfast. Oh, Simon, siya nga pala, mas mahal mo ba talaga ako kaysa sa kanila? And notice, hindi na sumagot si Peter na, oo, mas mahal kita kaysa kanila. Ano na lang sagot ni Peter? Yes, Lord, I love you. So hindi niya na sinasabi na I love you more than them. Ang sabi na lang ni Peter, I love you. Hindi niya na masabi. Pero alam niyo ba, dumidiin na si Jesus. Kasi to you, it seems like it's just a verse. Pero bumabalik si Jesus dun sa last week. At kung ano yung mga sinasabi niya pabalik kay Peter. Kasakit nito. O Peter, mahal mo ba talaga ako higit sa kanila? Yes, Lord, I love you. Hindi niya na sinabing more than them because he knows he's not better than them as he had shown sa kanyang mga action. At alam nyo, ilang beses pinagkaluno ni Jesus? Hindi lang isa, hindi dalawa. 3 beses. Sa tingin nyo, ilang beses sisingilin to ni Jesus? 3 din. Kung ikaw si Pedro, maisip mo, hala, ano na to dinidiin Kaya pala ako pinag-breakfast, ididiin ako. Nag-breakfast Yun muna, no? Ang galing naman kay Jesus. Pag ididiin ka na, may breakfast muna. Di ba? So, tingnan mo, hindi natapos sa isa, inulit uli. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, hindi na more than this, yes, Lord. Mahal kita. Oh, masyado na siyang parang pinapasok na niya yung issue ko. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin to? Hindi pwede. Ayaw mo na eh. Gusto mo na mag-quit eh. Kaya kailangan i-press. At hindi pa natapos doon. He asked even for a 3rd time. He said to him the 3rd time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the 3rd time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. At hindi niya na sinasabing more than them, I love you na lang. So medyo nag-humble down na si Peter. Pero alam niyo ba na saan pa niya ito ginawa? Nangaano talaga to si Jesus? Nangaano siya? Okay, ini-explain ko na. Okay. Tingnan niyo yung verse 9.
When they got out on the land, they saw a charcoal fireplace. Sinong gumawa ng fireplace? Si Jesus. Nag-iihaw ng tilapia. Bago niya, dikdikin to si Peter. Oh, bakit fireplace? Saang nung lugar, nag-deny si Peter kay Jesus? Hindi ba sa fireplace? Naalala niyo, merong parang bonfire. Tapos doon siya tinanong ng tinanong, habang gumawa pa ng fireplace, nirecreate niya talaga lahat. O, naalala mo ba kung saan ka nagkamali? Ito, sa fireplace. May fireplace tayo. Ilang beses? 3. Papaalala ko sa'yo, 3 beses mong sinabi na mas magaling ka kaysa sa kanila. And you know what's really happening? Ito, surgery kasi, no? Alam nyo bang kinukwelyohan na ni Jesus si Peter dito? Alam mo yung kinukwelyohan? Pero hindi yung kinukwelyohan na galit, ha? Parang kinukwelyohan niya na para makapasok siya doon sa heart ni Peter. Ano ka ba? Alam mo bang ikaw ang leader ko? Ganon, no? And so the reason why Jesus keeps asking, and calmly, hindi niya, by the way, kung niisip niyo, pinagagalitan ni Jesus si Peter, hindi. Medyo nangaano lang siya, pero hindi naman siya pinagagalitan. And the goal is that Peter would calmly, and Jesus was asking him calmly to name, calmly take a look at what he has done wrong and name it. Anong ginawa mo? Ikaw, sa bibig mo mismo manggaling, ano talagang ginawa mo? And so, kung ikaw yan, parang, ganyan ba yung restoration? Oo, minsan kailangan natin to. Alam niyo yung mga tao, minsan okay lang yan. May peace naman sila. Di naman sila nagda-doubt kay Jesus. Pero tignan mo, yung pinagagawa ni Lord, ayaw gawin. Kasi kailangan, hindi pa talaga full ang restoration. You need to be able to look at what you have done and name it. Now, ano po ba talaga ang issue dito? Repentance starts when blame shifting ends. Ang totoong repentance po ay tumitigil na ng paninisi ng iba. Think about it. Pwede naman magsabi si Peter, siya ito. Sorry na. Pero ikaw naman kasi, di ba? Yun yung, di ba? Pagka meron pang blame shifting ng konti, wala pa yun. Di pa tayo nakakarating sa issue. Sino sa inyo nakapagputol ka na ng bayabas, yung medyo mahaba na? Minsan nakapagputol akong ganun. Tapos di ba susunugin mo, di ba? Ang mga mali kong ginagawa, kaya ako nasusugatan, kasi mabigat eh. Ang ginagawa ko, kinakaladkad ko, yung kalahati, nasa balikat ko, yung root, nasa daan. So hinihila kong ganun. Shh. Tapos itatapong ko. Pag ganun ko, tatamaan ako dito, sugat-sugat ako. Sabi ko, parang mali yung pagtapon ng bayabas na puno. Alam niyo kung anong tamang gawin? Dapat buhatin mo lahat. Okay, buhatin mo lahat. Huwag mong, kasi mo kung mahaba yan, tapos lahat nandito, hindi nakabaksak yung isa, pag tinapon mo yun, matatapon mo lahat. Naintindihan niyo ba? Okay, so, alam niyo, ganun din yung repentance. Pag tayo, kailangan buhatin mo lahat ng mali mong ginawa. Huwag yung, may bubuhatin ka, tapos yung iba nakasisi sa iba, pag tinapon mo yun, tatamaan ka rin nun eh. Buhatin mo lahat. Because repentance starts when blame shifting ends. Kasi kino-corner na ni Jesus si Peter. Imagine niyo. Mahirap palang ka-breakfast to. Kino-corner na eh. So, pero alam nyo, hindi naman ang goal ni Jesus ay pagalitan si Peter. Gusto niyang i-restore. And sometimes, when there is internal bleeding, this is what it really takes. This is what it takes. Na sana hindi tayo magkaroon ng victim mentality na lang lagi. Sorry nga, pero ako rin naman eh. Alam mo yun, yung lagi na lang gano'n. Now, pero kung tanong sa inyo,
Ano po ang age of accountability sa batas? 18 years old. Which means, pag 18 ka na, you are fully accountable of your choices. Kaya, pag mababa sa 18, ang sinasabi natin, immature pa yan. Mayaan mo na. We will explain of what he or she is doing. So, ibig sabihin, it diminishes your humanity. Diminish accountability is a diminished humanity. Okay, tingnan nyo Yung bata, kaya hindi siya accountable kasi bata pa siya. So, ang sasabihin natin, bata pa siya. So, immature pa. Kaya let's not hold that person accountable. Pero tingnan nyo maigi, pag hindi tayo pagre-repente ni Jesus, yung walang blame shifting, we will never mature. We will always, oo nga, mali ako, pero mali rin yung nanay ko. Kung ganito ako pinalaki, oo nga, pero age of accountability means you are mature enough to fully be accountable of what you do, or else you're a child. You're always a child. Repentance starts when blame shifting ends. And okay lang sana kung minor issues yan, pero paano kaya kung meron kang tumor sa loob ng iyong katawan? Sasabihin mo bang okay lang yan? Hindi nga Halika, tingnan mo, meron. No? Hindi, wala. Meron. And so, repentance starts where blame shifting ends, and freedom starts when repentance starts. And it's beyond saying, I'm guilty. It's beyond saying, sige na, ako na ang mali. Yung gano'n, minsan may gano'n. No? Ako na ang mali lahat. Hindi lang yon, no? There is such a thing as a sin beneath the sin. Example, di ba, kunwari, hiniwa. So nahiwa na, nakita may bukol. Tapos na ba yung gawain ng surgeon? Nakita ko na, may bukol. Tapos na yung trabaho ko. Mamamatay yun. Anong kailangan mong gawin? Yung iba, kailangan i-biopsy yung bukol. Titingnan kung cancerous or benign. O kaya minsan tatanggalin yung mga taba-taba para makita ano ba talaga tong bukol na to. So minsan yung problema, nakapailalim na nga, kahit makita mo na, you have to even unmask it. Yung mga problema natin, nakamask pa yan. Kaya na-realize nyo, yung repentance, mahirap. Kasi you have to go beyond what you see. And it goes beyond just peace, and you're not doubting, yes, but you don't want to follow Jesus anymore fully. There's something wrong there that needs to be restored. And so, number 2 is that you have to find the trouble spot. And when I say trouble spot, kahit nakita mo na yung bukol, kailangan mo pang mag-biopsy. Mas malalim pa. Ano ba tong bukol na to? Ano ba tong trouble na ito? And that's what Jesus is doing. Ano bang problema ni Pedro? Di ba siya ay duwag at sinungaling? Pero merong dapat sunod na tanong. Bakit siya duwag at sinungaling? And the answer is, he finds, ang totoo, he lacks humility. Yun talaga. Ang gusto niya, ahead siya lagi sa iba, na kapag siya ang una, ay okay siya. Pero pag nahuli siya, hindi po pwede. Kaya nga, ito si tagpas tenga di ba? Hindi pa na, tagpasin ka agad yung tenga. Imagine niyo, paano natagpas yung tenga? Hindi man lang natagpas yung kamay, no? Pero, hanggang dito lang, no? Hindi tumama dito. So the point is, ang ano talagang issue ni Peter, duwag tsaka sinungaling. Pero may mas malalim pang tanong, bakit siya duwag at bakit siya sinungaling? Ang sagot ay, I dare say, Peter is playing God.
Alam mo yung, di ba, last week, 3 beses natulog, pero mamamatay daw siya kay Jesus. Para kay Jesus, tulog siya, pero mamamatay daw siya. So, ibig sabihin, hindi kita kailangan, Lord. Kaya kong gawin yung mga pinagagawa mo nang wala ka. Pagka kailangan ko ng assistance, tatawagin kita. Pero pag wala, diyan ka lang. Alam mo yun, ganon. So, ngayon, nare-realize niya na, oo nga, no? Yun pala talaga ang gusto ko. Ako yung mauna. Ako yung number 1. At hindi talaga si God. So you see, there is even a problem beneath the problem. There is a sin beneath the sin. Kasi pag hindi natin nakita yun, uulit lang to. Hindi yan ma-address kung puro behaviors lang ang ating ina-address. Balikan natin yung mga verse, no? Sabi niya, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? And medyo may humility na si Peter dyan. It's because nakikita na niya na, oo nga, no, I lack humility. Verse 16, it says there, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord. You know that I love you. He said to him, tend my sheep. And Jesus was showing Peter na ang kanyang pinaka-problema ay competitiveness. Competitive. Hindi po masamang maging competitive, pero nakikipag-kompetensya siya sa kapwa niya, disciple. Competitive. Kailangan kong mauna. I need to be ahead. And the foundation of your life, the reason why you feel you are successful is because you are the one being promoted. Ikaw yung pinakaunang napopromote. Na yung buhay mo, hindi talaga nakadepende kay God, nakadepende yan sa kung nauuna ka. And he was playing God. And that's the reason why nakita niya ito ngayon nung nag-fail siya 3 times. Hindi pala ako yung boss. I cannot be God. I need to be dependent on God. Alam niyo, meron akong kilala. Tatago ko na lang sa pangalang Lloyd. Galit siya sa boss niya. Matagal na to. 2003 pa lang, nagtatrabaho na ako. 20 years na ako nagtatrabaho. Nagmat kayo ha. 2 years old ako nagsimula magtrabaho. Kaya, never. Patabak. So, alam mo yung, there's a point in my life na nainis ako sa boss ko. Kasi, parang feeling ko dapat sa akin yung promotion. Sa akin dapat yung mga oportunidad. Pero naibigay sa iba. And okay lang sana, pero parang na-realize ko sa buhay ko, I keep on second guessing myself. Hindi ako ganun kagaling. Mas magaling yung iba. And I couldn't forgive my boss. And somehow, I counseled myself. Kasi parang gusto ko nang mag-quit sa idea na I'm not good enough. Lagi ko yung I'm not good enough. I'm not good enough. Mas magaling lagi yung iba. Ako laging number 2 lang or number 3. Pero somehow, pagod na ako eh. Pagod na akong magkumpara sa iba. Medyo na-counsel ko yung sarili ko. Kinounselan ko yung sarili ko. Sabi ko, siguro, ang totoong pundasyon ng buhay ko ay hindi si Lord. Ang totoong pundasyon ng buhay ko ay professional promotion. Na pag promoted ako, may value ang buhay ko. Pag mas mataas ang sweldo ko, lahat, mas may value ang buhay ko. Na-realize ko, hindi naman pala yung ibang tao ang nagdidikta kung anong value ng buhay ko. Si God. Siya ang dapat pinanggagalingan ng ating promotion. Mula noon, parang hinayaan ko na okay na. I'm no longer a second rate. Pero alam niyo, may na-realize pa ako. Na-realize ko, kung hindi ko naman lahat pinagdaanan yon, magiging pastor ba ako ngayon? Sa lahat ng failure ko sa buhay, it led me where I am right now. It has nothing to do with promotion because at the end of the day,
Our promotion comes from God. Si God po ang nagpo-promote sa atin. So, what is the sin beneath the sin? Yes, there are behavioral problems. Pero ano yung motivation beyond that? Behind that. And that's where we are. At alam nyo, yung Inception, naalala nyo, si Leonardo DiCaprio, meron siyang totem, di ba? Na kasi minsan hindi niya na malaman kung ano yung totoo. Kailangan niya yung totem na sa bulsa niya para hindi siya ma-deceive. And most of the time, we are deceived by our behaviors. Nakakala natin, ganito lang talaga tayo. This is how we are. Pero we don't realize there is actually a reality of a sin beneath the sin. You need to ask the question, oo, ganito lagi yung palpa ko. Pero bakit nga ba ako laging duwag at laging nagsisinungaling? Ang sagot, kasi gusto ko, number 1 ako. Pag hindi ako number 1, wala akong value. Hindi ako magaling. I second guess myself. But na-realize ni Peter, ngayon, na-realize mo na, no? Hindi tayo nadideceive ng puro behavior lang. Kailangan nating, alam niyo minsan, yung kasalanan mukhang maganda eh. Oh, totoo. Tingnan mo yung si Satanas, sa tingin niyo pag pumunta si Satanas dito, mukha bang may sunga yun? Hindi. Pagdating nun dito, cool na cool yun. Di ba? But until we see Him for who He is, beyond His deceptions, then we will see the sin beneath the sin. And so, ngayong nakita na natin, okay, step 1, hiniwa. Step 2, lumalim. Pero, hindi lang yon. Yung bukol, babiopsy mo pa. Ano talaga to? Benign ba to? Cancerous? Meron pa bang kasalanan sa loob ng kasalanan? And, syempre, lastly, you have to get it out. Okay? Kailangan mo itong tanggalin. Kasi kung di mo tatanggalin, paano ka mare-restore? Alam nyo ba na talagang lumalim si Peter, si Jesus? He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved. Grabe, no? Galing ni Jesus. Okay ka lang ba? Salamat sa breakfast, Jesus. Oh, may peace na po ako. Di na po ako nagda-doubt na kayo ang Son of God. Oh, galing naman. Do you love me more than this? Tapos dumidiin. Alam mo bang, totoong dumiin si Jesus kasi nagluksa si Peter eh. Na ano niya talaga, parang, grabe, sinisigil. Parang he's trying to corner me so that I will repent and not shift blame on others. He was grieved. Alam niyo sa Greek ito, ang naging word talaga dito, mourning. Imaginein mo, nag-mourn si Peter dahil sa pagdiin ni Jesus. But that's the way we are restored. The only way Jesus heals is through repentance. And repentance starts when you stop blame shifting. And freedom starts when repentance starts. It says, nag-grieve siya. And it's showing Peter is now taking responsibility. Yung grieving na yon ay nagresulta na ako talaga yung responsable dito. I am the one who sinned. At alam nyo ba, sa Bible, merong tinatawag na worldly grief at saka godly grief. Tingnan natin yung verse, no? Sabi ng 2 Corinthians 7:10, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret. Whereas worldly grief produces death.
So the goal of restoration is to have godly grief. Now, simple explanation, no? Pag nadaanan nyo to sa one-to-one, nandyan yan sa one-to-one yung repentance. Ang worldly repentance ay nagrepent ka kasi nahuli ka. Yun eh. Ang godly repentance ay nagrepent ka kasi nalulungkot ka na nalulungkot si God. Parang ganun. Nakita mo yung perspective ni God. Hindi yung ikaw, lagot ako, hindi. Pero nalulungkot ka kasi nalulungkot si God sa ginagawa mo. And that's where Peter is coming from. Kaya nagkakaroon na siya ng restoration. And worldly grief sounds like, look at what my sin cost me. Tingnan mo kung ano naging resulta ng kasalanan ko sa buhay ko. But you know what? Godly grief actually shows, look at what my sin cost my Savior on the cross. Kung ano ang naging resulta nito para sa iba. Now, let me be clear. No? You can either grieve over yourself, or you can grieve over your Savior as you look at your sin. If you grieve over yourself, it leads to death and only temporary changes. If you grieve over your Savior, it leads to life and freedom and permanent liberation. And like what I said, no, look what my sin cost me. Look at the punishment it's bringing. But if you are restored, then look at what my sin cost Christ. Look at how it's hurting Him. And yung moral person sa Mount Sinai, pag nagkasala tayo, mamamatay tayo, kikidlatan tayo. But really, a Christian brings his or her sin on the cross and says, is this the return I give my Savior for His overwhelming love for me? Ito ba talaga yung ibibigay ko kay Lord? Kung ganun na lamang ang pagmamahal niya sa akin. The moral, ito na, gising kayo dito. Sabi mo sa katabi mo, gising ka. Alam mo ba, dito na nag-repent si Peter kasi nag-grieve na siya eh. Pero bago pa sila nag-grieve, ilang beses nang hinahanap ba nila Peter? Ginost na nga ni Peter to si Jesus eh. Kala nyo ba si Jesus yung ghost? Hindi, si Peter yung ghost. Ayaw na nila. Si Jesus yung pilit na nagpapakita sa kanila. Once, peace. Twice, doubt. Third time is to restore. So ibig sabihin, si Jesus nakikipagbati. Di man siya lumalayo eh. Sino ba nagkasala? Si Peter. Pero sino naghahabol? Si Jesus. Kasi ang ginawa pa, tinawag pa, halika, may tilapia dito pag iihaw kita. So, ibig sabihin, ito yung worldly repentance. People repent so that they are accepted. But the born-again Christian repent because they are already accepted. Naintindihan yun? Ulitin natin, ha? May pumapalakpak. Palakpak na rin tayo. So, ulitin natin. Baka malabo eh. Ito yung restored na tao. Ang hindi restored na tao ay nagre-repent para siya ay tanggapin. Pero yung John 21 shows us na kaya nagrepent si Peter kasi tanggap na siya. And that's, wow. I mean, pero tingnan mo, kahit tanggap na siya, dahil tanggap na siya, si Jesus kaya niyang pumasok. Kasi tanggap naman kita, mahal naman kita. Kaya siya gentle. And so hopefully, hindi tayo nagre-repent kasi baka magkaroon tayo ng problema, mawalan tayo ng blessing. Andito yung asawa ko. Patawarin nawa ako ng Panginoon. Alam nyo, 15 years na kasi kami niyan eh. So, may mga moments yan ng, sige na, mas magaling na kayo. Kami nakakailang sulian na ng
ng magulang. Nakakailan na kami niyan. After 15 years, I mean, countless times. And ako, I repent, no? Kasi meron akong worldly grief. Di mo, iiwanan ako ng asawa. Alam mo kung naisip ko? Di mo man lang iniisip. Siyempre, pag iniwan mo ako, hindi na ako pwede magpastor. Tingnan mo, ha? Nagre-repent ako. Kasi dahil sa mawawala sa akin, dahil iiwan niya ako. Pero alam niyo kung ano yung tamang repentance? Kaya ako nagre-repent kasi nasaktan ko siya. Yun lang. Hindi yung kasi, what's gonna happen if kung hiwalayan mo ko, di kahiyaya tayo. Ganun, di ba? Yung, ang pinag-iisipan yung magiging resulta nung paghihiwalay namin. Pero ang sinasabi lang naman niya talaga, alam mo, saktan mo ko. Kaya ayoko na. Tapos ang naisip ko, hindi na ako pwede magpastor. Ako pa rin naisip ko. Pero na-realize ko, by the grace of God, sana maisip ko lagi, godly grief. Hindi yung nasasaktan ka sa ginagawa mo. Nasasaktan siya. Ganon din kay Lord di ba? Hindi yung resulta ng ginagawa mo sa sarili mo. Nasasaktan si Lord sa ginagawa mo. At itong Diyos na ito, ay hindi naman walang ginawa para sa'yo. Kahit nga ginoghost mo na siya ilang beses, assure you of peace,